Nagising ako sa malamig na sahig ng sala ng lumang bahay namin. Pawis na pawis ako, nanginginig, hingal na hingal. Ilang segundo bago ko na-realize kung nasaan ako. Doon, sa mismong bahay kung saan nagsimula ang lahat. Ang una kong naisip, bangungot lang pala lahat. Pero kahit paulit-ulit kong sabihin sa sarili ko na masamang panaginip lang yung nakita ko. Yung attic, yung pulang mata, yung halimaw na nakakatakot ang mukha. Hindi mawala ang kaba ko. Agad akong nag-impake. Halos takbo palabas. Habang nasa bus pa uwi ng Maynila, napansin ko yung braso ko. May marka. Hindi simpleng pasa, parang kamay na dumaklot, itim, parang paso. Pinilit kong paniwalaan ang sarili ko. Siguro naipit lang ako habang natutulog. Pero sa loob ko, alam kong hindi. Pagdating sa bahay, tinakpan ko na lang ng long sleeves at nagkunwaring wala. Sinubukan kong magpatuloy sa normal na buhay. Kumain, nagtrabaho, natulog. Pero nung gabing iyon, pagdikit ng ulo ko sa unan, bumalik siya. Nandun na naman ako sa attic. Parehong madilim. Parehong silya. At sa silyang iyon, nakaupo pa rin siya. Pero ngayon, hindi na siya malayo. Mas malinaw na. Ang mga mata niyang pula, nakatitik diretsyo sa akin. Yung ngisi niya mas malapad, mas puno ng ngipin. Hindi ka makakatakas, bulong niya. Tumakbo ako. Pero saan man ako lumiko, nandun siya, sa pintuan, sa gilid ng sala, sa likod ng kortina. Parang sinusundan ako ng sarili kong anino. At bago pa ako tuluyang sumuko sa takot, isang malakas na tinig ang gumising sa akin. Sarah! Nakita ko si Mama, umiiyak, nanginginig. Binabangungot ka. Ha? Kanina ka pa sumisigaw. Pero hindi ito simpleng bangungot. Dahil kinabukasan, sa mga sumunod na gabi, paulit-ulit nangyari. Paulit-ulit akong dinadala sa attic. Paulit-ulit kong nakikita yung halimaw. At bawat paggising ko, mas lumalala yung marka sa braso ko. Parang unti-unting sinusunog ang balat ko. Hanggang sa hindi ko na kaya. Sinabi ko lahat kay Mama, pati yung marka. Akala ko pagtatawanan niya ako. Pero nakita ko yung mukha niya. At halos mawalan siya ng dugo. Anak, hindi dapat. Hindi ikaw kinabukasan. Dinala niya ako kay Lola. Doon ko nalaman ang lahat. Noong dalaga pa si Mama, may babaeng nainggit sa kanya. Kinulam siya, pero naibalik ng lola ko yung sumpa. Namatay yung mangkukulam. Pero bago siya mamatay, nagsabi siya ng huling sumpa. Hindi dito nagtatapos. Kukunin ko ang magiging anak mo. Maging sa panaginip, hahatakin ko siya. At kahit saan siya magtago, makikita ko siya. At doon ko lang naintindihan, yung nilalang na yan, hindi simpleng multo, isa siyang sumpa. At ako ang nakatali dito. Kinagabihan, pinahiga ako ni Lola sa loob ng isang bilog na gawa sa asin at kandila. Hawak niya ang rosaryo, binubulong ang mga orasyon. Mama ko, yakap ang kamay ko, nanginginig. Huwag kang bibitaw, Sarah. Huwag kang pipikit, sabi ni Lola. Pero hindi ko na nakayanan. Mabigat ang mga mata ko. At nung tuluyan kong ipinikit, doon na nagsimula. Biglang lamig, biglang dilim. At pagdilat ko, nandun na naman ako, sa attic. Pero, iba na. Hindi na siya nakaupo. Nakatayo siya, nasa harap ko na. Mas malaki, mas mabigat ang presensya. Yung mukha niya, wala ng balat, wala ng mata, puro butas at ngipin. Lumapit siya, mabagal. Parang sinasadya para maramdaman ko ang bawat habang. Ang paligid, unti-unting lumalabo. Hanggang sa maramdaman ko na ang kuko niya sa leeg ko. Sa wakas, akin ka na. Garalgal niyang bulong. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. Para akong nalunod sa sariling katawan. Nagising ako sa tili ni Mama. Lahat ng kandila sa paligid biglang namatay sabay-sabay. Si Lola, nanginginig, halos bumigay, hawak pa rin ang rosaryo. Pero ang pinaka nakakakilabot, nasa braso ko ulit yung marka. Pero ngayon, mas malalim. Parang sinusunog mula sa loob. At nung gabing iyon,
Bago ako makatulog, may nakita akong sulat sa salamin ng kwarto ko. Parang isinulat gamit ang dugo. Hindi mo na ako matatakasan, Sarah. Sa susunod, hindi ka na magigising.